Ang pangalan ni Denise Cornejo ay isa sa mga pinaka-pinag-usapang mga pangalan sa modernong kasaysayan ng showbiz at legal na kontrobersiya sa Pilipinas. Bago pa man siya nakilala dahil sa kontrobersiyang nag-ugat sa insidente kay Vong Navarro, si Denise ay isang batang babae na may pangarap at talento. Lumaki sa pamilya na nagbibigay halaga sa disiplina, edukasyon at pagpapakatao. Lumabas ang kanyang potensyal sa mundo ng fashion at modeling sa murang edad at unti-unti siyang nakilala bilang isang modelo, stylist at entrepreneur. Kilala siya sa kanyang partisipasyon sa mga runway shows at print campaigns para sa kilalang brands tulad ng Mossimo, The Body Shop, KB Whitening, Executive Optical at Standard Insurance. Bukod dito, siya rin ay nagtatag ng sariling online fashion business na Dark Closet International na nagbebenta ng damit at accessories na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa entrepreneurship at pagmamahal sa fashion. Ang kanyang kabataan at unang bahagi ng karir ay tila isang kwento ng tagumpay at pag-angat. Ang kanyang mukha at personalidad ay naging paborito ng mga photographer at stylist at madalas siyang lumalabas sa fashion events at commercial gigs. Sa panahong iyon, ang kanyang buhay ay puno ng sigla, pagkakataon at positibong pagtanggap ng publiko. Hindi may kakilala ang kanyang pangalan ay unti-unting sumikat sa loob ng industriya at sa social circles. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng magandang simula sa mundo ng fashion at entertainment. Ngunit noong 22 ng Enero 2014, nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa isang iglap. Sa isang condominium sa Bonifacio Global City, si Denise ay nasangkot sa isang insidente kay Vong Navarro na kalaunan ay naging sentro ng isang matagal at kontrobersyal na legal na laban. Hindi pa po huli na dadagdagan lang pong kasalanan ninyo. Kung akong instrumento para mapabagong isang tao, ipaglalaban ko ng kamatayan. Ayon sa panig ni Vong, siya ay binugbog at illegal na ikinulong ng grupo na konektado kay Denise, kasama sina Cedric Lee at iba pa. Samantala, si Denise ay nagsampa rin ng mga alegasyon laban kay Vong na may kaugnayan sa pang-abuso at panggagahas. Ang pangyayaring ito ay mabilis na kumalat sa social media, telebisyon at pahayagan at naging pambansang diskurso sa hustisya, kredibilidad at reputasyon. Ang publiko ay nahati. May naniniwala kay Denise at may naniniwala kay Vong at ang kontrobersiya ay umikot sa limelight ng media sa loob ng maraming buwan. Matapos ang insidente, isinampa ang kaso laban kay Denise, Cedric Lee at iba pa sa ilalim ng Serious Illegal Detention for Ransom, isang krimen na may mataas na hatol. Noong Mayo 2014, sumuko si Denise sa mga otoridad at mula noon ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Ang dating babae na malaya at kilala sa social circles ay naging isa sa mga persons deprived of liberty. Siya ay unang dinala sa detention facility ng CIDG bago inilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City kung saan sumailalim siya sa Reception and Diagnostic Center bago tuluyang mailipat sa Maximum Security Camp. Sa loob ng pasilidad, ang kanyang bawat araw ay kontrolado. May mahigpit na regulasyon at puno ng routine na hindi niya nararanasan sa labas. Ang pisikal na aspeto ng kanyang pagkakakulong ay malinaw at hindi maiiwasan. Ang CIW Maximum Security Camp ay siksik, may limitadong espasyo at mahigpit ang pagbabantay sa mga preso. Ang dating mundo ni Denise, puno ng kalayaan at atensyon, ay napalitan ng tahimik, kontrolado at limitado. Ang pagkain, pagtulog at pakikisalamuha sa kapwa preso ay nagiging paulit-ulit na gawain at bawat araw ay tila katulad ng nakaraang araw na nagbibigay ng patuloy na hamon sa mental at emosyonal na kalusugan. Ang kalagayan ni Denise sa loob ay hindi lamang pisikal. Ayon sa ilang ulat, siya ay nakaranas ng malalim na emosyonal na paghihirap, ang pagkawala ng kalayaan, ang pagkakahiwalay sa pamilya at kaibigan at ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sariling buhay ay nagdulot ng matinding stress at pagkabahala. Ang mga espesyal na okasyon tulad ng Kaarawan at Pasko ay tahimik at limitado lamang sa simpleng pagbisita ng pamilya. Ang suporta mula sa kanyang pamilya ay nagiging tanging koneksyon sa labas, ngunit limitado at hindi sapat upang maibsan ang bigat ng pagkakakulong. Ang ugnayan niya kina Cedric Lee at Vong Navarro ay ganap ng nagbago. Si Cedric Lee, nakasama sa parehong kaso, ay nakakulong sa hiwalay na pasilidad. Kaya't ang komunikasyon sa pagitan nila ay umiiral lamang sa pamamagitan ng kanilang mga abogado sa legal na proseso. Ang dating samahan at koneksyon na minsang naging sentro ng media at kontrobersiya ay tuluyan ng naputol. Samantala, si Vong Navarro ay nananatiling malayo at malaya sa labas. Bumalik sa kanyang karera at pamilya at hindi na personal na nakikipag-ugnayan kay Denise. Para kay Denise, si Vong ay isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan bilang bahagi ng kanyang hatol at legal na laban, ngunit wala ng personal o direktang relasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang buhay sa nakaraan at kasalukuyan ay malinaw at mabigat. Noong dati, siya ay malaya,
kilala at may kontrol sa sariling buhay. Ngayon, siya ay limitado sa loob ng isang pasilidad, may mahigpit na routine at kakulangan sa personal na kalayaan. Ang epekto nito ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal at psikolohikal. Ang bawat araw sa maximum security camp ay isang patuloy na hamon sa pagtanggap, pasensya at mental na tibay. Sa kabila ng lahat, may mga palatandaan ng adaptasyon. Umiikot ang buhay niya sa pagkakaroon ng routine, pakikipag-ugnayan sa kapwa, preso at pagtanggap sa mahigpit na regulasyon ng kulungan. Ang panloob na lakas at resilience ay unti-unting nabubuo sa gitna ng kawalan ng kalayaan at ang maliit na koneksyon sa pamilya ay nagbibigay ng emosyonal na suporta upang makayanan ang araw-araw. Ang hatol noong Mayo 2024 ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 ay nagbigay kay Denise ng reklusyon perpetua, isang hatol na nagtatagal mula 30 hanggang 40 taon na siyang pinakamalupit na parusa sa ilalim ng batas para sa kasong kinasasangkutan niya. Ito ay hindi lamang legal na pagbabago kundi malalim na pagbabago sa kanyang buhay, isang realidad na kailangan niyang tanggapin araw-araw. Ang hatol ay nagmarka rin ng legal na katapusan sa kanyang ugnayan kay Vong Navarro at formal na paghihiwalay sa kanya sa lipunan at sa dating koneksyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang buhay ni Denise sa maximum security camp ay puno ng routine at limitadong kalayaan. Ang mga araw ay nagsisimula ng maaga at nagtatapos sa mga striktong oras ng pagtulog. Ang pakikisalamuha sa ibang preso ay limitado at kontrolado at anumang komunikasyon sa labas ay pinapayagan lamang sa pamamagitan ng mga opisyal ng kulungan o abogado. Ang kanyang emosyonal at mental na estado ay patuloy na hinahamon ng isolation. Pagbabago ng identity mula sa pagiging kilala sa labas patungo sa pagiging bilanggo at ang kontrast sa pagitan ng kanyang dating buhay at kasalukuyan. Ang bawat araw ay nagiging simbolo ng pagtanggap sa kanyang bagong normal at ng pagharap sa epekto ng mga desisyon at pangyayaring naganap noong taong 2014. Sa legal na aspeto, ang kanyang relasyon kina Cedric Lee at Vong Navarro ay umiira lamang sa dokumentado at opisyal na konteksto. Si Cedric Lee kasama rin sa hatol ngunit hiwalay sa ibang pasilidad, habang si Vong ay malaya at patuloy sa kanyang buhay sa labas. Ang dating ugnayan at koneksyon ay tuluyang nawala sa personal na antas at ang komunikasyon ay limitado sa legal na paraan lamang. Ang kontrast na ito ay patuloy na nagbibigay ng emosyonal at mental na hamon kay Denise dahil ang isa ay malaya sa labas habang siya ay nakulong sa loob ng mga rehas. Ang kasaysayan ng insidente at hatol ay nagsilbing paalala sa lipunan ng epekto ng hustisya, kredibilidad at media sa buhay ng isang tao. Ang buhay ni Denise ngayon ay isang simbolo ng kahalagahan ng legal na proseso at ng limitadong kontrol ng isang tao sa kanyang sariling kapalaran kapag ang batas ay nagtakda ng hatol. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang personal, kundi may implikasyon sa pangkalahatang pag-unawa ng lipunan sa mga kaso ng krimen at reputasyon at hustisya. Sa huli, ang kwento ni Denise Corneo hindi na tungkol sa glamour ng modeling, showbiz o atensyon ng media. Ito ay tungkol sa pagharap sa bigat ng hatol, pagtanggap sa kahirapan ng buhay sa kulungan, at pag-adjust sa bagong realidad. Ang kanyang relasyon kina Cedric Lee at Vong Navarro ay nananatiling bahagi lamang ng nakaraan at legal na dokumentasyon at hindi umiiral sa personal na antas. Ang bawat araw sa maximum security camp ay nagiging simbolo ng kanyang resilience, pagninilay at pagtanggap sa kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Ang kanyang buhay ay patuloy na umiikot sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kawalan ng kalayaan at ang kanyang kwento ay isang tahimik ngunit mabigat na kabanata ng buhay na minsang puno ng liwanag ngunit ngayon nalilimutan sa ilalim ng anino ng batas sa trehas.